Ito. Ito yung dinamanda ni Kongray kaya ganyan. Ito, boss kapitan. Knowledge na yan. Ikaw yung kapitan? Wala namang dito. Dapat ko kaya nung nga sa akin. Hindi. Yung ordinaryong tao, nagpapala ba sa'yo? Hindi. Saan tayo? Dito po tayo. Barangay niya kasi po. Saan Ano lang ha? Wala kaming gagawin. Hindi kami nag-assemble dito. Dadaan lang kami. Okay? Masyadong pakitang gilas kay Papakitang gilas siya. kasi umiikot din yung mundo eh. Umiikot din ito. Oo, pero daw napapakitang gilas siya. Oo, masyadong lang mo. Picture lang tayo. Okay? Klaro dito na hinarang po si Trillanes dito at itong si Cap halatang nagpapakitang gilas. Siyempre maraming tao. May mga kamera. Haharangin mo ngayon si Trillanes o di magiging sikat ka sa kabubuhan mo. Yung tao dumadaan lang dyan. Bakit mo haharangin? Diba? Dumaan lang yung tao eh. Oh. Bakit mo haharangin? Sino ba? Wala kasi, hindi nakaharap yung mukha eh. Sino ba tong kapitan na to? Ano ba to? Sino ba tong kapitan na to? Ano ba to sa lugar nila? Baka barangay Tagay to. Loko-loko tong kapitan na to Wala kang karapatang harangin yan. Dumadaan yung tao. Tapos papakitang gilas ka. Mali, wrong move ka dito. Wrong move ka. Kapitan ka, ikaw yung kapitan na bulok. Wag niyo suportahan yung mga ganitong klaseng kapitan. Mga walang silbi to eh. Diba? Kapitan ba talaga to? Parang pangkanto lang to eh, no? Parang manginginom lang sa kanto. Ikaw ba naman, harangin mo si Trillanes, wala namang ginagawang masama. Diba? Ulitin natin, tingnan nyo Dito po tayo. Barangay niya kasi po. Wala kaming gagawin. Hindi kami nag-assemble dito. Dadaan lang kami. Okay? Malinaw po yun dadaan lang kami. Dadaan lang kami. Okay? Pero tingnan mo si Kapitan. Lasing pa ba to? Baka lasing to. Masyadong pakitang gilas kay... Baka masyadong magpakitang gilas. Bakit? Ito si Kapitan, saan ba nakadikit ito? Baka dun sa makakalaban ni Trillanes. Baka dun siya nagpapakitang gilas. Magkano ba, Kapitan? Meron ba? Mukhang grabe yung pakitang gilas natin Meron bang natanggap? Ay, nagtatanong lang po tayo Kasi umiikot din yung mundo eh. Umiikot din ito. Totoo yan, umiikot yung mundo. Huwag ka mambastos. Mama Mita, Star Talk, shoutout po sa'yo Okay, salamat po sa 622 likes natin dyan. Huwag kalimutang mag-like. Umiikot yung mundo. Up! Tagay Kap! Pero daw napapakitang gilas siya. Oo, masyadong lang mo. Picture lang tayo. Napahiya si Cap. Ikaw ba naman yung sabihan ni Trillanes? Huwag kang masyadong magpakitang gilas. Tapos ang sabi ni Cap, hindi po ako nagpapakitang gilas. Ano yung ginagawa mo? Ano yan? Ba't paharang-harang ka dyan? May tae na kapitan na paharang-harang. Ang dugyot mong kapitan ka? Bakit dugyot? Hindi po gawain yan ng mga matitinong tao. Pero pag bastos ka, ganyan yung gagawin mo. Diba? Mga diehard yan, mga mananap. Sa gustong mapanood yung video na to, ito lang naman, short video lang naman short video lang naman to, pero nandun ito, nakapost sa Facebook page ni Trillanes. So once again, ipi-play natin ang buo para klaro. Ito yung dinamanda ni Kongray kaya ganyan. Ito, boss kapitan. Knowledge na yan. Ikaw yung kapitan? Wala namang dito. Dapat ko kaya nung nga sa akin. Hindi.
Yung ordinaryong tao, nagpapaalam ba sa'yo? Kaya nga, Hindi. Hindi. Saan tayo? Dito po tayo. Barangay niya kasi po, sir. Bawal daw eh. Saan ka pala sa'yo lang, ha? Wala kaming gagawin. Sa bali, hindi kami nag-assemble dito. Dadaan lang kami. Okay? Masyadong pakitang gilas kay ano. Papakitang gilas siya. Kasi umiikot din yung mundo eh. Umiikot din ito. Oo, pero hindi ako nagpapakitang gilas siya. Ano siya? Oo, masyad lang mo. Sa picture lang tayo. Gaganunin mo si Trillanes. Diba? Ganunin mo. Eh, paano pag manalo ito si Trillanes? Eh, kumusta ka kaya, Kap? Saan ka pupulutin? Baka sa Inidoro ka rin pulutin. Sabi nga, ni Trillanes, Kap ninyo, di ba, nakipagbati ka na? Hindi po yan si Kap ninyo, ha? Ibig kong sabihin, si Kapitan. Hindi ko alam kung sinong Kapitan ito. Hindi po yan si Kap ninyo. Iba pong Kapitan to, iba. Hindi ko kilalang Kapitan to kung sino to. Sino tong kuto na to. Hindi ko po kilala yan. Si Nino Barsaga at Trillanes, okay na po sila. Friends na po sila. Okay? Ikaw talaga, Matt Cruz, ha? Bakit ka kasi baka lang baka lang sabihin ng iba na baka isiping si Nino yan. Kasi kalbo din naman to eh. 'Di ba? Hindi po yan, matanda na po yan. Ewan ko kung sino tong kupal na kapitan na to. Wala na akong alam kung sino yan. So eto na, no? Next topic po tayo at bigyan po natin ito ng reaction itong banat ni Gadon kay Sara. Wait lang versus Attorney Gadon. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West. Ang yabang mo, Sara. Hanggang bibig ka lang eh. Hanggang bibig lang. Yan na yun. Nakakabili ba yung ganun? Nakakabili ba yan? Wala. Lalo kaming nasusuka sa Vice President na to. Sa totoo lang. Philippine Sea. Hinahamon ko si Vice President Sara Duterte na tutuhanin niya yung kanyang banta na huhukayin niya ang bangkay ni former President, the late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Malinaw po yan hinamon po ni sinong naghamon? Mga bobo! Si Larry Gadon. Hinamon si Sara Duterte pero alam ko hindi kakasahan yan si Sara kasi hanggang bunganga lang naman to eh. Ikaw ba naman huhukayin mo? Yung namayapa na? Galit ka sa namayapa na? Wala nang kalaban-laban yan. Hukayin mo pa? Hindi hukayin mo. May hamon na. Ito pa yung kasunod. At ito ay kanyang itatapon sa West Philippine Sea. At kung gagawin niya yan, ako ay manunood at hindi ko siya pipigilan. Gusto ko kasing makita ng... May nag-comment. Sabi niya, puro chat out by na lang. Wala nang load. Paludan kita. Kawawa ka naman. Nabibitin ka pala dahil puro ako shout out daw. Wala siyang load. Paludan kita ng ano bang gusto mong load? Kawawa ka naman. Si Dominador Abinuhar. Kawawa naman. Paludan nyo nga yan. Kung baka kapitbahay nyo yan, paludan nyo. Nagre-reklamo na eh. Wala na daw siyang load. Ang sambayanang Pilipino na kung gaano ang kanyang isipan at ang kanyang pag-uugali. Sapagkat lahat ng mga Pilipino, Kristiyano, Muslim o mga Protestante, lahat yan ay gumagalang sa mga patay. Kaya gusto ko makita ng sambayanang Pilipino kung anong klase ang kanyang isipan. Ang isipan ni Vice President Sara Duterte.
Yan ay hihintayin ko. Kaya hinahamon ko siya, tutuhanin niya yung kanyang banta na huhukayin niya ang bangkay ni late President Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. So yun po yung sinabi ni Larry Gadon na. Zero versus Attorney Gadon. Asan na ba yun? Pero isang beses sinabi. Wait lang yun po, no? So, nangyari dito sa video natin, wait lang. Okay na. So, yun po yung sinabi ni Larry Gadon, hahayaan niya po para makita ng mga Pilipino kung gaano kabastos itong si Sara Duterte pagdating sa namayapa na, 'di ba? Pambabastos po yan eh. Pero hindi ko alam, no? Wala, si Amy naman kasi dapat din magsalita din. Oo. Akalain mo, tatay mo, binabastos na, tapos patawa-tawa ka lang dyan. Yung namayapa mong tatay, binabastos na, tapos patawa-tawa ka lang. Ito ba yung gusto maging vice president sa 2028? Mukhang malabo ka na, Sara, kasi wala na eh. Pinapakita mo na yung ugali mo ngayon eh. Diba? Hindi kami papayag na baka mamaya pag naging presidente ito, lahat ng patay bastusin ito. Diba? Hindi pa nga president pero nambabastos na. Paano pag naging presidente ito sa 2028? Baka lahat ng patay dyan, babuyin niya. So mahirap yun. Diba? Ay, salamat po sa mga nag-like po sa ating video ngayon. Ayan. Tagilid na kasi si Along malapitan kay Senador bilang mayor. Diba? So, ganyan po. Meron po tayong bastos, tamad, at walang kwentang vice president. Diba? Alam mo, ako, pareho naman tayong taga Davao. Dapat sinusuportahan kita ngayon. Pero ang hirap mong suportahan. Bakit? Bastos ka eh. Tamad ka eh. Bakit ka namin susuportahan? Diba? Alam mo, Sara Duterte, isa ka talagang malaking kahihiyan. Umapangit ang imahe ng bansang ito dahil sa mga ginagawa mo. Tingnan mo, sinusuka ka na. Diba? At dapat sa presscon, ang pinag-uusapan dyan, trabaho, yung mga nagawa mo, dapat yun yung tinatapik mo, pero anong ginagawa mo? Pagbanat, pag-atake sa administrasyon ang ginagawa mo. Bakit? Itong relo na issue na to, dapat bang pag-usapan yan? Hindi yan ang problema ng bansa. Hindi relo ang problema ng bansa. At kung iintindihin mo yon, Mr. President, ano yung sinabi doon? Sa, paki-comment nga anong exact na pagkasabi ni Sara doon. Can I have your watch? Sa pagkakaintindi ko doon, syempre, presidente po si PBBM, hindi po yun yung relo talaga. Syempre, nag-graduate na sila. Oo. Parang ang titingin sa kanila ngayon, ang presidente. Ang titingin doon sa mga bagong mga nakagraduate. Hindi talaga yun yung relo na tinutukoy ni Sara. Kung iintindihin po natin ha. Oo, can I have your watch? So kung iisipin natin, dahil graduate na sila, presidente ka, pwede mo pa ba kaming bantayan, tingnan, suportahan, kasi nakagraduate na kami, mamaya may gera, kailangan bantayan mo kami, kasi presidente ka. Yun yung pagkakaintindi ko dun ha. Oo. Yun ang pagkakaintindi ko doon. Ewan ko lang sa inyo. Kasi kanya-kanya naman tayong ng pag-intindi, di ba? Hindi dapat relo. Hindi dapat relo yung pinag-uusapan diyan sa presscon. Wala namang kwenta yan. Makakatulong ba yan na masolusyonan yung problema ng bansa? Yung aming mahal na Pangulo nagtatrabaho araw-araw tapos ikaw araw-araw naninira. Anong nangyayari? Pag si Sara Duterte ay nabubuking, anong ginagawa niyan? Nagpapapresscon agad.
remember yung ano, yung mga sobre? Na-booking siya doon, kinabukasan may press ko na agad. Ngayon, na-booking naman dyan sa Congress, naglabasan yung mga safe house, mga rent, mga magkano yung upa. Din kinabukasan, nagpa-press ko na agad. Para makalimutan natin yung issue doon sa mismong pinakaugat. Kung ano man yung mga binabanat sa kanya or mga ebidensya lumalabas, gusto niya kalimutan natin yun. O gagawa ko ng ingay, sarili kong ingay. Kunyari, pugutan ko ng ulo yung Pangulo. Kunyari, hukayin ko yung bangkay para diyan kayo mag-focus. Para hindi nyo mapukusan yung mga baho ko. Oh. Baho niya yan eh. Nauungkat eh. Diba? Baho niya yan. Para hindi siya mapahiya, gagawa siya ng sarili niyang ingay. Sara Duterte, hindi mo na kami maluluko. Basta ako, masasabi ko, nagkaroon tayo ng Vice President na bobo. Okay? Tamad. At puro paninira yung ginagawa. Ang dami-daming Vice President. Pero ikaw yung pinakagrabe, Sara Duterte. Wala talagang ano. Hindi, walang utak. Ay nako.